Bakit mo ako ikinulong? Si King Gu ang banal na dalaga ng pavilyon ng Finni. Ang iyong primordial key ay dapat mapunta sa kanya. Sa aking nakababatang kapatid, huwag mo akong sisihin. Ubusin mo ang lakas niya. Ihagis siya sa lupain ng walang hanggang yelo para mamatay ng mag-isa. Tulong! Saklolo, tulungan niyo ako. Ayoko pang mamatay. Tulong, ayoko pang mamatay. Ikaw na basurang hinugot ang lakas ng ki. Ano pang saysay ng mabuhay? Basta't buhay ako, balang araw ay pagsisisihan nila ito. Hindi naman boring ang may hinanakit. Swerte mo lang. Maganda ang mood ko ngayong araw. Bibigyan kita ng dugo ng fox para humaba ang buhay mo. Kung kakayanin mo ba? Depende na sa kapalaran mo. Ang dugo ng fox ay parang apoy. Araw-gabi nitong sinusunog ang mga ugat ko. Kung hindi ako makakahanap ng lugar para pigilan ito, mauubos ako sa apoy. Ang pinakamalakas na sekta sa mundo. Dapat ay kayang supilin ang halimaw na to. Anong klaseng halimaw ka? Paano mo nagawang pumasok sa sekte Xianhe? Patay na. Nabuko agad ako. Napakataas naman ang standard sa sekta na to. Nakaka-excite naman. Ang ingay. Sira na ang formation na to. Ang aga-aga, ano na namang problema? Xuan Jin Shikshong. Nanggugulo ka na naman. Hinawakan niya ako. Hinawakan niya ako. Tumahimik bigla ang aura ng halimaw. Ikaw na halimaw. Alam mo bang ang sekte Xianhe ang lumilipol sa mga halimaw? Nandito ka ba para mambuyo? Nagkakamali kayo, Shikshong. Tao ako. Hindi halimaw. Namatay ang mga magulang ko dahil sa mga halimaw. Matagal ko nang nabalitaan ang katanyagan ng sekta. Kaya pumarito ako para mag-aral. Para makapaghiganti lang. Walang aura ng halimaw. Bakit tumunog ang gong ng pagsusuri? Baka nasira ko lang. Kung hindi niyo ako tatanggapin sa sekte Xianhe, magiging palaboy na lang ako sa lansangan. Hindi ba't laging sinasabi ng guro ang pagtulong sa mundo? Kahit isang ulilang babae, hindi niyo matanggap. Anong klaseng pagtulong iyan? Pumasok ka muna sa outer set. Maraming salamat, Shikshong. Mahusay ang pag-arte mo. Pero ang aura ng halimaw sa katawan mo, hindi mo maitatago ng matagal. Para hindi mahalata ng iba ang kakaiba sa akin. Nasanay akong mag-isa, pero nagkataon lang. Naging malamig at iginagalang na senior sister ng sekte Xianhe. Siyempre naman, maliban kay Xuan Jin. Sa pagtitipon ng sekta, ang pinakaabangan ko ay si King Gushiji talaga. Karapat-dapat na senior sister siya. Nakakatayo lang siya roon, ramdam mo na ang talim ng espada niya. Huwag niyo na akong purihin. Hindi lang ako palangiti. Pero kinakabahan talaga ako sa loob. King Wushimi, turuan mo ako. Ano nang nangyayari? Ang sakit ng ulo ko. Hindi naman ako uminom ng alak kanina. Tulong, halos masira ang mukha ko. Shizun, ito ang pag-atras para makaabante. Huwag kang magpanik, basta magmukha lang akong kalmado at kampante. Akala ng iba, parte lang ito ng diskarte. Senior, humanga ka na. Ang galaw kong ito, unang beses mong makakita ng nakahandusay. Habang nakikipaglaban, espada na nagiging anyo. Walang katapat ang Shizun. Ano ba talaga? Ang tumatakbo sa isip nila. Mabuti na lang, mabuti na lang. Ang malamig na Shizun. Napanatili ko ang imahe ko. Halos atakihin ako sa puso. Buong araw. Hindi ka ba napapagod sa pagpapanggap? Hindi ko rin naman gustong gawin ito. Pero kapag may nakapansin na kakaiba sa akin, delikado ang buhay ko. Wala namang kakaiba sa daloy ng enerhiya mo. Bakit kanina? Para akong nalasing. Bigla na lang nahilo. Mukhang kawili-wili yan. Nabasa ko na ito sa mga sinaunang kasulatan. Mukhang ganito ang nangyayari sa sumpa ng dugo. Sumpa ng dugo. May bagay palang ganito ka-imposible. Kung totoo man ito, siguradong nahihirapan ang nakatali sa iyo ngayon. Baiki, may nangyari. Ito ang sekte Xianhe. May kagamitan sila pamburo ng mga demonyo. Dahil ang dugo niya ay nasa dugo ko. Dapat ay mahahanap ko siya.
Ito na ba yun? Bawal na lugar. Pagoda ng pagkulong ng demonyo. Para makaganti ng utang na loob. At lalo na para iligtas ang sarili. Kailangan ko siyang iligtas. Tungkulin kong iligtas ang dapat iligtas. Kailangan pa talagang makipagsumpa ng dugo sa akin. Para lang madamay ako sa paghihirap mo. Napakagulo mong nilalang. Ikaw pala. Anong ginagawa mo? Huwag kang gagalaw, may paparating. Ibibigay mo ba ang Fox Orb o hindi? Sa tingin mo ba ikaw na hamak at maruming nilalang? Ay karapat dapat makuha ang Fox Orb ko. Ayaw mo sa santong dasalan, gusto mo sa santong paspasan. Sino yan? Kingu, ang laki ng loob mong magpakita. Lagot na ako. Patay na ako nito. Master, patawad po, narinig ko lang na ang mga demonyo ay naghahasik ng lagim. Hindi ko mapigilan ang galit ko kaya. Kaya ako palihim na pumuslit dito. Gusto ko sana siyang ubusin para makaganti. At narinig ko rin na ang tiyan ng mga lahing demonyo ang pinakamahina. Pinag-iisipan ko kung saan unang titira. Para maramdaman niya ang matinding sakit. Yung tipong gugustuhin na lang niyang mamatay. Masyado na silang maraming nagawang masama. Hindi mabilang na buhay ang nawala. Ang mga magulang ko ang naging biktima nila. Hindi ko sila mapapatawad kailanman. Mabuti kung ganoon din lang pala. Ikaw na ang gumawa ng parusa. Hagupitin mo siya ng 30 beses. Ituloy mo hanggang sa ibigay niya ang Fox Orb. Kapag hinampas ko siya ng latigo na to, hindi ko alam kung mabubuhay pa si Baiki. Siguradong masasaktan ako ng sobra. Bilisan mo, bakit ang bagal mo? Evie, hindi ka man lang nagtataka. Bakit ang dali kong nahuli ang loob mo? Salamat sa iyong tauhan na nakipagsabuatan sa akin. Nilagyan nila ng lason ang alak mo. Ngayong nakuha na nila ang kapangyarihan mo, ipinalabas nilang patay ka na. Huwag ka nang umasang ililigtas ka pa ng mga kauri mo. Ibigay mo sa akin ang tableta ng Fox Core. At patatawarin kita. Mas gugustuhin ko pang sirain ang aking sariling kapangyarihan. Kaysa ibigay ito sa isang tulad mo. Ang tigas talaga ng ulo mo. Bubugin niyo siya ng todo. Huwag niyo siyang titigilan hanggat hindi siya nagsasalita. Kung hindi mo agad ibibigay ang tableta ng Fox, huwag mo nang asahang makakalabas ka pa ng buhay. Ang Ubisoft Sand GADTA Thisaw. Babalik ako bukas. Kung magpapatuloy ito ng ganito, siguradong mamamatay ako sa sobrang pagod at sakit. Kailangan ko siyang iligtas. Baiki, kumapit ka lang. Mailalabas kita rito, pangako. Grabe ang pinsala sa mga ugat ng kapangyarihan niya. Napakalubha ng kanyang mga sugat. Hindi natatalab ang mga karaniwang gamot dito. Ang tanging lunas lang ay ang tableta ng siyam na pagbabago ng ating sekta. Iyon lang ang makakapagpastable ng lagay niya. Patay, may paparating. Mabuti na lang at mabilis ako. Kung nahuli nila ako, tapos na ang lahat. Hoy, gising. Baiki, oras na para uminom ng gamot. Hay, ang malas ko talaga. Dapat tapusin ko ang pagliligtas sa iyo. Ah! Ikaw na sumpa kang Fox. Hindi lang ako nasasaktan sa ginagawa mo. Pinapainit mo pa ang ulo ko. Bakit ba ang hirap ng buhay ko? Umalis ka nga dyan. Huwag kang gumalaw. Gusto mo bang madamay tayong dalawa at magsabog ang katawan? Manahimik ka nga.
Saklolo, itong fox na to, ang bait-bait tingnan pero ang gulo. Ako, kakatapos ko lang magpainom ng gamot, ginawa ko iyon para iligtas ka. Hindi ko ginustong bastusin ka. Sana ay huwag kang magkamali ng akala. Imbes na magpasalamat, paggising mo, manlilisik pa ang mga mata mo sa akin. Tapos matutulog ka ulit. Niloloko mo ba ako? Madaling araw na. Pagsikat ng araw, ang cute na silingkang yuan na iyon. Paniguradong babalik para pahirapan na naman si Baiki. At kapag sinimulan na ang pagpapahirap, damay na naman ako sa paghihirap. Hindi na ako pwedeng maging sunod-sunuran lang. Kailangan ko nang hawakan ang kontrol. Master, matapos ko pong pag-isipan kagabi. Tingin ko po ay masyadong matigas ang loob ng demonyong iyon. Sa tingin ko, hindi siya susuko kahit anong parusa ang gawin natin. O, ano naman ang mungkahi mo? Gusto ko po sanang magkusa na pumunta sa pagoda ng pagkulong ng demonyo araw-araw. Ako na po ang bahalang magpahirap sa kanya. Sigurado po akong mapapagsalita ko siya. Kailangan nating makuha ang tableta ng Fox. At para na rin maibsan ang galit na nararamdaman ko. Hahaha, napakagaling. Nagustuhan ko ang bagsik mo. Malamig ka at walang awa. At brutal kumilos. Ipinapaubaya ko na sayo ang lahat. Nagtitiwala ako sayo. Masusunod po, Master. Ang galing. Sa wakas, hawak ko na ang tadhana sa sarili kong mga kamay. Nailigtas kita, hindi ba? Nagawa mo pang saktan ang tulad ko. Akala mo ba porke sugatan ako? Ay hahayaan ko na lang kayong mga langgam na apihin ako. Bitawan mo ako. Gagang Fox, nandito ako para iligtas ka. Bitiwan mo ako. Paano naman? Naramdaman mo na. Nasasakal ka ba? Kung matapang ka, ituloy mo. Kapag sinakal mo ako hanggang mamatay, hindi ka rin makikinabang. Talagang ang nakabigkis ka sa akin sa bigkis ng sabay na buhay at damdamin. Dugong kasunduan. Sabay na buhay. Tama. Ang ibig sabihin ng sabay na buhay ay kapag namatay ka, sasama akong mamamatay. Kailangan ko ring sumama sa libing mo. Ano raw, ako ang mamamatay. Kung may mamamatay, ikaw muna. Napakahalagang bagay. Noong bumuo ka ng dugong kasunduan. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Nakalimutan ko. Nakalimutan mo. Inumin mo muna ang gamot. Pampagaling ito ng sugat. Ayokong mamatay kasama ka. Noong kahapon, pinalo mo ako ng latigo. Peke lang ang pagpapakitang mabuti mo. Gusto mong ibigay ko ang Fox Core. Kahapon, pinainom kita ng gamot. Tinulungan pa kitang pakalmahin ang demonyong enerhiya mo, nakalimutan mo na. Nasipa ba ng asno ang utak mo? Hindi ko naaalala. Ikaw talagang soro na napakatanim ng sama ng loob. Noong isang araw, natakot akong paghinalaan ako ni Lin Kang Yuan. Kaya nagkunwari akong binugbog ka. Hindi mo ba nakitang ako mismo ang umiiyak sa sakit? Inakala mo pang ang gusto kitang saktan. Akala ko lang nag-enjoy ka sa pambubugbog. Ako. Tungkol tayo sa mahalaga. Ikaw na marangal na siyam na buntot na Yaozun. Paano ka nauwi sa ganitong kalagayan? Ang tapat kong tao ay nakipagsabuatan sa inyong mapagkunwaring pinuno. Isa sa kanila ang naglagay ng pangsupil sa demonyo sa alak ko. At sinamantala pa iyon para maglagay ng malakas na pormasyon at malubha akong mapinsala. Kung hindi, sa mga hamak na iyan, gusto pa ba ninyong hulihin ako? Akala ko matalino ang Yaozun na ito. Pero sa totoo lang, napakasimple pala. Pati ang pinagkakatiwalaan niya, nagagawa pang magtaksil. Ano iyang itsura mo? Ako. Naaawa ako sa'yo na ipinagkanulo ka ng pinagkakatiwalaan mo. Pero natutuwa rin ako. Kung hindi dahil sa sandali mong pagkukulang. Paano pa tayo magkikita rito? Baka ito na ang tadhana ng langit para sa atin. Nakakaumay, Kitty. Ikaw na mabahong soro na walang alam sa lambing. Sa totoo lang, alam mo ba, kung paano putulin ang nakakasuklam na dugong kasundo ang sabay na buhay at damdamin na ito? Kung magpapatuloy pa ang pagdaman namin sa isa't isa, ang pinaghirapan kong panatilihin. Ang malamig kong imahe bilang dakilang ate ng sekta ay hindi ko na mapapanatili. Hindi masyadong malinaw. Pero sa aklatan ng Yaoji may kaugnay na mga sinaunang aklat. Baka may paraan tayong makita. Kailangan munang bumalik sa Yaoji para magsaliksik. Saka lang malalaman kung paano putulin ang kasunduan. Paano tayo lalabas? Sa ngayon, alisin mo muna ang lock yuan neel sa loob ng katawan ko. Saka pa lang nila na ipipigil ang aking pagsasanay. Pagkatapos, kailangan ko ng gamot para maibalik ang mga sugat ko. Sa huli, kailangan mong hanapin ang susi. Para mabuksan ang kadena na ito. Isama mo akong tumakas. Doon lang tayo magkakaroon ng pagkakataon. Madali lang alisin ang lock yuan neel at painumin ako ng gamot.
Pero siguradong nasa kay Ling Kangyuan ang susi. Iyan ang pinakamahirap. Banggitin mo lang siya. At heto na nga. Ikaw na halimaw. Ibigay mo agad ang Fox Core. Kung hindi, hahagupitin kita ngayon mismo. Ang galing ng ginawa mo. Tandaan mo, huwag mo siyang bigyan ng kahit kaunting pagkakataong makahinga. Naku naman, kung araw-araw siyang mag-iinspeksyon ng ganito, mauuna pa akong mabaliw. Ano na? Araw-araw ganito katindi ang labanan. Pareho naming hindi na kaya. Pero kung wala kang bagong sugat sa katawan, tiyak na maghihinala si Ling Kangyuan. Itong matandang Soro ay makakakita agad ng kakaiba. May ideya na ako. Ano nang ginagawa mo? Huwag kang gagalaw, mag-relax ka. Gagamitin ko ang dugo ko para gumawa ng peking mga sugat sa'yo. Sa ganito, maluloko natin si Ling Kangyuan. At hindi na natin kailangang magdusa pa sa sakit. Bilisan mo. Huwag mong galawin-galawin ang kamay mo. Tumahimik ka muna bago magsalita. Kapag napangit ang guhit, hindi magiging totoo. Kapag nahuli tayo, tapos tayong dalawa. Bakit biglang uminit sa loob ng Tor? Ano nang kabaliwan ang ginagawa mo sa gitna ng araw? Kuya, yung itim na kadena sa ilalim ng pagoda ng pagkulong ng demonyo. Alam mo ba kung nasaan ang susi? Anong silbi niyan? Ang silid ni Ling Kangyuan. Sa loob ng lihim na lagayan sa likod ng larawan ng taiji at bagwa sa pader. Huwag kang gagalaw. Ako ang hindi gumagalaw. Ikaw ang nanginginig ang kamay. Ano nang ginagawa ninyo? Tapos na, kahit tumalon pa kami sa Ilog Huang, hindi na namin malilinis ang pangalan namin. Tiyak na iisipin niyang may lihim akong ugnayan sa Yaozun. Alagad ng pinuno. Nabasa ng alagad sa sinaunang mga aklat na ang dugo ng siyam na buntot na Soro ay isang pambihirang kayamanan sa mundo. Gusto kong sipsipin ang dugo niya para maitaas ang antas ng aking pagsasanay. Mga alagad ng hamak at walang hiya. Talagang pare-pareho ang asal. Sakim at walang hiya. Hahaha, maganda. Hindi ako nagkamali sa iyo, mabuting alagad ko. Kung gayon, ipagpatuloy ng alagad na iyon ang pagsipsip sa dugo ng Soro niya. Walang saysay na pantasya. Ni isang patak ng dugo niya ay hindi pwedeng masayang. Lahat ng espiritong dugo ay dapat maiwan sa akin. Nais kong hiramin ang buong dugo niyang Soro para matulungan akong lampasan ang hadlang sa aking pagsasanay at tumuntong sa antas ng pagkadyos. Sipsipin ang lahat ng dugo niya. Hindi ba't parang buhay siyang pahihirapan hanggang mamatay? Hindi pwede, kailangan nating pabilisin ang plano ng pagsagip. Agad-agad. Wala na tayong oras. Ngayong gabi ang pinakamaluwag na oras ng pagpapalit ng bantay sa sekta. Kailangan mo akong tulungan. Ilayo ang atensyon ni Ling Kangyuan at ng lahat. Alam ko na, ang ingay mo. Hindi maganda, sumabog ang hurno sa pavilyon ng alchemy. 6-1G, ang baliw na to, talagang pinasabog niya ito ng diretsyo. Herno. Nakatakas si Yaozun sa kulungan. Paano nagkaroon ng alarm kahit pagbukas lang ng kandado? Walang nagsabi sa akin. Ang tanga mo. Huwag ka nang magsalita ng kung ano-ano. Magbago ka agad sa anyong Soro. Magtago ka sa mga bisig ko, bilis. Secmaster. Ano nang ginagawa mo? Naliligo ang alagad. Kahit ikaw pa ang Secmaster. Hindi ka pwedeng maging walang galang ng ganito. Hinahanap ko ang nakatakas na Yaozun. Paano siya nakatakas? Ngayon, binugbog ko siya hanggang puno siya ng sugat. Halos hindi na humihinga. Paano siya basta makakatakas? Baka may ibang kasabwat na demonyo na nakapasok sa sekta. At palihim siyang tinulungan. Naliligo pa ang alagad ng Secmaster. Hubad na hubad. Sa ganyang ayos, hindi talaga madaling halugugin. Ngunit kung ipipilit ng pinuno ng sekta na maghanap ng mga disipulo, ako ay nabigla. Hanapin ang susunod na silid. Ikaw, masyado kang lumalapit sa akin. Pasensya na. 6-1 Jin iyon.
Malubha ko nang nasugatan si Baiki, ang demonyong Panginoon, tungkol sa pagkakahuli sa sekte Xianhe. Naiulat ko nang hindi sinasadya sa pavilyon ng Tianji. Panginoong Mingyan, ayusin mo nang maigi si Baiki. Huwag na huwag mong ibubunyag ang kinaroroonan niya. Talagang henyo si Xuanjin. Naghahanap siya ng katapat para kailing Kang Yuan. Bakit ba itong banal na dalaga ng pavilyon ng Tianji? Nang makita ang aming nakatatandang ate, sobrang na-excite na pati ang daan hindi na niya makita. Ang ginawa lang ng nakababatang alagad na si King ay mawalan ng kontrol sandali. Hindi dapat pagtawanan ng lahat ang disipulo ng marangal na sekta. Hindi naman nagpahiya ang sekte Xianhe sa pagtanggap ng bisita. Pag-uusap ng mga sekta, bakit kailangang maglabasan agad ng mga espada at buso? Panginoong Mingyan, malayo pa ang nilakbay ninyo. Pakiusap, pumasok kayo. Ate, matagal-tagal na rin. May utang ka sa akin. Isa-isa kong babawiin iyon pati tubo. Magsisimula na ang paligsahan ng mga sekta. Banal na dalaga ng pavilyon ng Tianji, King Fei. Pakipagbigay galang ang payo mo, nakatatandang ate ng sekte Xianhe. Pakipagbigay galang. Ikaw rin pala ang bagay na subukan ko. Mula nang mabigkis ako sa fox na iyon. Hanggang saan nga ba ako lumakas? Mamamatay ka na. Grabe ang bigat ng presyon. Tunay ngang nasa yugto siya ng pundasyon. Sa ganyang edad at antas ng pagsasanay, ganito na siya kalakas. Imposible, malinaw na ang espiritual mong enerhiya ay nasipsip ko na. Hindi, impossible ito. Biglang sumirit ang antas ng pagsasanay. Tiyak na may mali. Gusto kong makita. Ano ba ang sekretong itinatago mo? Sa kanyang silid, siguradong may itinatagong hindi dapat malaman ng iba. Ang balitang nahuli ang demonong Panginoon sa sekte Xianhe noon. Paano kaya kung, guro, nangangako ako kahit buhay ko ang kapalit? Ang demonyong Panginoon na si Baiki, tiyak na nakatago sa silid ni King Gu. Biglang tumaas ang kanyang antas ng pagsasanay. Siguradong may nakuhang mabuti mula sa demonyong Panginoon. Malaki. Sumunod kayo sa akin at tingnan natin. Kung totoo nga, ang Fox Elixir na ito ay magiging sa atin. Guro, tingnan ninyo. Nandito nga talaga ang demonyong Panginoon. King Gu, naglakas loob kang itago ang demonyong Panginoon. Alagad, sinira mo pa ang magandang pagkakataon ko. Iwan ninyo ang demonyong Panginoon. Tapos na, siguradong lagot na ako ngayon. Walang hiya mong taksil. Naglakas loob ka pang itago ang demonyong Panginoon. At dungisan ang pangalan ng ating sekte Xianhe. Ngayong araw, lilinisin ko, ako si Xuanjin, ang tarangkahan ng sekta. Timog sila ang pinto ang buhay. Palibutan sila agad. Xuanjin, ikaw na palpak na walang naiambag, walang silbi kundi magdala ng kapahamakan. Panginoong Ling, huwag muna kayong basta umalis. Matandang aso ng Tianji. Ito ang teritoryo ng ating sekte Xianhe. Ang Fox Elixir ni Baiki. Hindi kayo ang may karapatang maghangad niyan. Haha, mga kayamanang likas at makalangit. Ang may kakayahan ang siyang nababagay. Kung sino ang makakuha, sa kanya na iyon. Patayin ang taksil. Pati ang pavilyon ng Tianji ay nangangahas na saktan ang mga tao ng sekte Xianhe. Naghahanap ng kamatayan. Lumabis na kayo. Paano niyo nagawang saktan ang junior ko sa sekte Xianhe? Makakalaban ko na kayo. Ang dami mong arte, senior brother. Nang pumasok ako sa sekta, siya na agad ang mapagkunwaring demonyo na ito. Ngayong araw, sisiguraduhin kong lilinisin ko ang pintuan ng sekte Xianhe. Tumakas ka. Baiki. Mabuti kong kapatid na babae. Ang bilis mong tumakbo. Sayang, malubha ang sugat ng Demon Lord. Halos wala na siyang natitirang lakas. Hindi mo siya mapoprotektahan. Mas mabuting ibigay mo na lang siya sa akin ng maayos. Nagpapantasya ka lang. Kahit mamatay pa ako, hindi ko siya ibibigay sa iyo. Kung hindi mo kayang magpigil, lumusob ka na lang sa akin.
Kung ayaw mo, isuko mo na lang ako. Tumahimik ka. Hindi ako si King Gu na marunong lang kumapit sa buhay ng palihim. Kung ganon kalakas ang loob mo, una kitang pabagsakin. Senior Brother Xuan Jin, huwag na kayong makialam sa amin. Tumakas ka. Kung hindi, hindi ka rin makakatakas sa kamatayan. Hindi ako natatakot mamatay. Sumuko ka na. Kahit dumating pa ang Great Law Immortal ngayon, hindi pa rin niya kayo maililigtas. Hindi maililigtas ng Great Law Immortal. Kaya ko. Napakalakas ng presyon. Lihim niyang itinatago ang buto ng tabak na walang kapantay. Nagpapanggap na banal at may kababalaghan. Huwag mong isipin na matatakot mo kami ng ganyan. Marami kami. Paano ka, mag-isa lang, mananalo laban sa amin? Bakit ang lakas mo? Sino ka ba talaga? Hindi ba kita nailigtas? Kapag dinurog iyon, pwedeng mabago ang mga ugat mo bilang demonyo. Dalhin mo siya. Ah, ikaw pala. May taglay ka palang buto ng tabak na walang kapantay. Hahaha, buhay ka pa pala. Noon, para maprotektahan ka ng matandang iyon. Sadyang binago pa niya ang hitsura mo. Itinatago ka niya sa sekta habang nagpapanggap kang baliw at hangal. Talaga, ikaw na pumatay sa guro mo, sumira sa ninuno at nakasakit sa kapwa alagad, hindi ka pa rin namatay. Paano ako aalis ng maaga? Naghahanap ka ng kamatayan. Tumalilis ka na, huwag kang manatili rito at maghintay ng kamatayan. Ngayon, kayong lahat, wala ni isa sa inyo ang makakaalis. Xuan Jin. Huwag. Ayos ka lang ba? Ayos lang. Kailangan kong simulan agad ang muling paghubog ng mga ugat ng demonyo. Kung hindi, pareho tayong mamamatay. Aray, ang sakit sobra. Isa lang akong karaniwang mortal. Hindi ko talaga kaya. Sa kritikal na sandali ng muling paghubog ng mga ugat ng demonyo niya, dahil napahiwalay ang isip ko. Pareho tayong sasabog at mamamatay. Ano ang nangyari sa iyo? Sa wasak na yungib na ito, nanginginig na ako sa lamig. Hindi pwede ba? Ang tirahan ng Sekte Xianhe ay 100 ulit na mas komportable kaysa rito. Ang yabang. Ang kagalang-galang na senior sister ng Sekte Xianhe. Iyan lang ba ang kaya mo? Bakit hindi mo ako sinasagot? Masakit pa rin ba? Wala naman, kaunti lang ang sakit. Ayos na ba ang mga ugat ng demonyo? Kapag ayos na, bilisan mo na. Dalhin mo ako agad palabas sa lugar na ito. Sobrang lamig. Ginoo, mahal na pinuno. Buhay ka pa pala. Hindi ka pa nga namamatay. Paano ba mamamatay ang tulad ko? Ito ang mundo ng mga yaw. Iyan ang tunay niyang lakas. Walang sala ang mga mangmang. Naging trader na siya. Tulad pa rin ng dati. Ano ba ang ginagawa mo? Nabaliw ka na ba? Puputulin ko ang demonyong kasunduang ito. Nakakita ako ng paraan sa mga sinaunang aklat. Sakripisyo ang isang buntot, ibabawas ang kalahati ng iyong lakas, at mapuputol ang dugong ugnayan. Nasiraan ka na ba ng bait? Kung hindi mo puputulin ang kasunduan, lagi mong dadalhin ang sakit kasama ko. Ayokong makita kang nasasaktan dahil sa akin. Binabantayan tayo ng pinuno ng Sekte Xianhe. Xuan Jin, hindi pa tiyak kung buhay o patay.
Kagagaling lang ng mundo ng yao sa kaguluhan. Kung isakripisyo mo ngayon ang kalahati ng iyong lakas, gusto mo bang mamatay tayong pareho? Pero hindi ko kayang makita kang paulit-ulit na pinahihirapan dahil sa akin. Gusto ko. Takot akong mamatay. Mas natatakot akong mamatay ngayon. Hindi iisa lang ang paraan sa mundong ito. Ako ang titingin. Nagsaliksik na ako. Wala. Maghahanap pa ako ulit. Huwag kang gagalaw. Ang pag-aalay na iyan ay pagkalat ng kaluluwa at pagkapira-piraso. Walang matitira kahit abo. Napakasama niyan. May nahanap ka na ba? Wala pa. Wala akong nahanap na kahit ano. Ang pinakamahalagang bagay ngayon ay ang salakayin ang sekte Xianhe. Kailangan nating iligtas si Xuanjin at ilantad si Ling Kangyuan. Ang tunay niyang anyo ang matandang iyan. Iyan din ang balak ko. Na makalabas, buti na lang at si Xuanjin. Kailangang suklian ang utang na loob na ito. Pero kung labis kang nag-aalala, mas nag-aalala ka ba sa kanya? O mas sa akin? Ano ang nangyayari? Mahal na pinuno, Ginoo. Nagsinungaling si Ling Kangyuan na ikaw ang nagdala kay King Gu Palayo. Nagtipon ang mga sekta ng mga immortal at sumalakay sa mundo ng yao sa ngalan ng paglipol sa demonyo at pagprotekta sa landas. Ginawa niya akong dahilan para magsimula ng digmaan. Nasa labas na ng lungsod ang hukbo ng mga sekta. Mga huwad na tagapuksa ng demonyo. Ang husay mo talaga, Ling Kangyuan. Ako na ang haharap sa kanya. Ano ang balak ninyo? Maghihimagsik ba kayo? Mahal na pinuno, ang malaking hukbo ng mga sekta ay nasa ating pintuan na. Lahat ng ito ay dahil sa babaeng ito. Tiyak na espiya siya na ipinadala ng mga immortal. Totoo bang tanga kayo o nagpapakatanga lang? Kung gusto ni Ling Kangyuan na ibigay ko ang Fox Core, ano ang silbi ko? Isuko ang espiya para maprotektahan ang mundo ng yao. Ibabalik mo. Kailan pa naging sa inyo ang karapatan na pakialaman ang mga tao ko? Sino mang maglakas loob na itutok ang espada sa kanya? Papatayin ko ng walang awa. Ginoo, dumating na ang hukbo ng sekta ng mga immortal sa paanan ng lungsod. Paano mo magagawang para lang sa isang espiya ng sekta ng mga immortal? Ay isasama mo ang buong mundo ng mga demonyo sa kamatayan. Nandito ako. Hindi ka nila kayang saktan. Siya ang buhay ko. Ang sinumang humawak sa kanya ay kalaban ko. Ang baliw na asong gubat na ito. Malinaw na nakatali lang siya sa dugong sumpaan. Paano niya nasabi iyon? Nakakapula ng pisngi at nakakapabilis ng tibo. Darating din ang dapat dumating. Sumuko ka na agad. Ling Kangyuan. Hayop ka. Mga kasama, ang Yaozun Baiki ay hindi lamang lumapastangan sa aking disipulong si King Gu. Nilinlang din ang disipulong si Xuanjin. At iginapos pa siya gamit ang masasamang hiwaga. Araw at gabi, sinisipsip ang kanyang esensya at dugo para sa pagsasanay. Ang ganitong kalupitan na nagdala ng kaguluhan sa sekta ng mga immortal ay hindi palalampasin ng langit. Nagsisinungaling ka. Hayop ka, nagpapanggap kang banal. Bitiwan mo siya, kumalma ka. Kapag sumugod ka ngayon, para ka lang magpapakamatay. Mga kapwa immortal. Ang aking disipulong si King Gu ay nalinlang na ng Yaozun. Maraming kasama ang nagawa si Baiki. Hinihiling ko sa inyong samahan ako sa paghatol ng langit. Lipulin ang mga demonyo at ipagtanggol ang daan. Lupigin ang mundong ng mga demonyo. Ang galing mong baliktarin ang sisi. Mas makapal pa ang mukha niya.
Walang dapat matirang kahit isang halimaw sa mundong ng mga demonyo. Patayin sila. Ingatan mo ang sarili mo. Matandang ulol, bayaran mo ng buhay mo. Halimaw, humarap ka sa hatol. Ganun pala. Ha ha ha. Sabi ko na, noong nasa pagoda ng pagkulong ng demonyo siya, ang naging reaksyon ng isa niyang disipulo. Bakit ganoon kalala? Kaya pala sa pagitan ninyo, ay isang dugong sumpaan na iisa ang buhay at damdamin. Layuan ninyo siya. Huli na. Mabait kong disipulo, tikman mo ang inihanda ng iyong guro. Kapag naisa aktibo ang sinaunang pormasyong sumisila sa puso, hulaan mo kung ano ang mangyayari sa Yaozun. Ha ha ha. Tama nga, iisa ang dugo at damdamin ninyo. Kung pahihirapan lang siya, wala ka ng lakas para lumaban pabalik. Patayin siya, para sa bayan, alisin ang salot. Lubos nang nanghihina ang Yaozun. Sabay-sabay tayong sumugod. Lipulin ang mga demonyo at ipagtanggol ang daan. Sa inyo na ang lipulin ang mga demonyo at ipagtanggol ang daan. Mga hangal na taga-sekta, naloko kayong lahat. Hindi talaga para puksain ang demonyo si Ling Kangyuan. Gusto niyang agawin ang batong diwa ng Soro ni Baiki, para mapataas ang sarili niyang antas ng pagsasanay. Kaya nakipagsabuatan siya sa mga taksil sa mundong ng mga demonyo. At ikinulong si Baiki sa pagoda ng pagkulong ng demonyo. At pinahirapan siya para mapilitang umamin. Ako ang nakatuklas ng totoo. At ako rin ang nagpalaya kay Baiki. Totoo ba ang sinasabi niya? Parang hindi naman peke. Sixwan Jin, personal na disipulo ng sektak Xianhe. Dahil nalaman niya ang lihim ni Ling Kangyuan. Kaya sinipsip ang kanyang esensya at dugo at nauwi siya sa ganitong kalagayan. Kayong ang mga hangal na ginawang panlaban. Kapag nakuha na niya ang batong diwa ng Soro, ang susunod na maubusan ng lakas sa pagsasanay. Kayo talaga. Tumahimik kayo. Kayong mga taksil na nakikipagsabuatan sa demonyo. Mga rebeldeng lumigaw sa sekte. Huwag ninyong subukang linlangin ang iba. Mamatay kayo. Ayaw niyo sa mabuti, gusto niyo sa dahas. Ang sinumang hahadlang sa akin. Mamatay. Hanggat ako ay buhay. Hanggat narito ang kasunduan ng dugo. Ako ang kanyang kahinaan. Hanggat buhay ako, siya ay mamamatay. Ah! King Wu, huwag kang matakot. Ililigtas kita agad. Lumabas ka. Ako ay isang makasariling tao. At takot na takot sa sakit. Lahat ng ginawa ko ay para lamang mabuhay ng maayos. Ngunit ngayong nakikita ko ang taong nandito para sa akin. Si Baiki na handang ibuwis ang buhay. Bigla kong naisip na ang mabuhay ay hindi na pala ganoon kahalaga. Baiki, patawad. At wala akong pinagsisisihan. Sa ngalan ng langit at lupa, sa pagbalik ng yin at yang, iaalay ko ang aking sarili. Lahat ng sumpa ay maglalaho na parang usok. Gusto ko siyang palayain sa gapos na ito. At baligtarin ang tadhana. Baiki, dapat kang mabuhay ng maayos. Huminto ka. Inuutusan kitang huminto. Huwag. Nalinlang kita.
Hindi lang iisang paraan ang mayroon para maputol ang sumpa. Mayroon ding pag-aalay. Bawal. Inuutusan kitang tumigil. Bawal. King Wu. Kung mamatay ka, wawasakin ko ang buong mundo para ilibing kasama mo. Baho ng fox kapag wala na ako rito. Huwag kang masyadong magpapasugat. At isiguro mong mabubuhay ka ng maayos. Ah! King Wu. Bumalik ka. Ha ha ha. Patay na siya. Mabuti at namatay siya. Napakabobo mong babae. Kahit wala na siya bilang kahinaan mo. Ngayon, wala ka na ring laban. Ang aking landas ng pagkadyos. Sa wakas, matatapos na ngayong araw. Mga alagad ng sekte. Ang Demon Lord na si Baiki ay wala ng lakas. Sumama kayo sa akin at patayin ang Demon Lord. Wakasan na ang banta sa atin. Wala ka ng laban. Lahat kayo ay kailangang sumama sa kanya sa hukay. Umatras. Umatras agad. Sa tingin mo ba ay makakatakas kayo? Ikaw. Hindi mo na kaya ang kaunting apoy na ito. Noong pinahirapan si Kingu sa bitag ng puso. Mas matindi iyon ng 10,000 beses kaysa sa nararamdaman mo ngayon. Gusto mong tumakas. Hindi iyon ganoon kadali. Maawa kayo. Nalinlang din kaming lahat. Baiki. Tumigil ka. Sapat na. King Wu. Nasaan ka? Huwag ka nang magtago. Huwag ka nang maghukay. Gusto lang naming mabuhay. Bakit tayo nauwi sa ganitong kalagayan? Ano ito? Paro ng pagtawag ng kaluluwa. Ipinagbabawal na sandata noong itatag ang sekte Xianhe. Ayon sa sabi-sabi, hanggat hindi pa muling nagkakatawang tao ang kaluluwa. Kahit durugin man ng pino, maaari pa ring pilit na tipunin. Paano gamitin? Sabihin mo agad sa akin. Huwag ka munang magdiwang ng maaga. Baliktarin ang kapalaran. Kailangang gamitin ang buhay mo para ipalit sa buhay niya. Paano palitan? Para sindihan ito, ang buntot mo ng demonyo ang gagamiting mitsa, at ang dugo mo sa puso ang langis. Naghati-hati ang kaluluwa niya ng lubusan. Ilan pang buntot ang kailangan? Hindi ko rin alam. Huwag, ayokong iligtas mo ako ng ganyan. Kung wala siya, ano pang saysay ng mabuhay? King Wu, bumalik ka na. Bakit? Liwanag. Sindihan mo para umilaw. Bakit? Hindi na natin siya maibabalik. Sabihin mo. Hindi. Ibinigay niya bilang handog ang sariling kaluluwa. At nagkalat sa langit at lupa. Dapat may tugon ang parol na ito. Maliban na lang kung, maliban na lang kung ano, maliban na lang kung ang kaluluwa niya ay hindi naman talaga nagkalat sa langit at lupa. Maaaring ang kaluluwa niya ay naipit ng kung ano. O nakagapos sa mundong ito dahil sa isang kasunduan. Kaya hindi ito mahila ng parol ang pagtawag ng kaluluwa. Ano nang nangyayari dito? Paano ako? Napadpad pabalik dito.
Dito ba ang huling naisip mong lugar? Nilibot mo ang buong mundo ng mga nagsasanay. 7 beses mo nang sinaktan ang sarili mo para sindihan ito. Pero lahat ay pumalpak. King Wu, pinakakinatatakutan mo ang sakit. At takot ka rin sa dilim. Nagtago ka ba rito? Susubukan mo pa ba? 2 na lang ang natitira mong buntot. Susubukan ko. Sindihan mo para sa akin. King Wu, kung hindi ka babalik, ubusin ko ang buong mundo. At sasamahan kita sa libing. Hindi ito pag-anyong espiritu ng dugo ng puso. Hindi naputol. Hindi pa napuputol ang kontrata ng dugo. Ang inihandog lang ay ang katawan. Hindi kailanman nawala ang kontrata ng dugo. Patay na Zoro. King Wu. Mga tenga at buntot ng Zoro. Hindi ito ilusyon, di ba? Bakit ako naging patay na Zoro?